WBO welterweight champion of the world, Manny Pacman Pacquiao. Well, narinig natin yung mga judges' scorecards and two of the judges had it a shutout. Okay, good morning mga igan. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mula sa buong barkada ng unang hirit. At syempre narito po kami at kasama na rin ninyo, nagbubunyi po ang buong sampay ng Pilipino dahil nagwagi na naman ang ating babasang kamao at pound king, Manny Pacquiao sa isang walang kakwenta-kwentang na track and field na kasasenyo ka. At least 12 rounds. Nasulit naman yung ticket. Oo. Pero bago natin balikan ang mga eksena ng... third round eh. Bumagsak na eh. Siyempre, babalikan po natin yung mga eksena ng kanyang tagumpay. Eto muna, makikibalita muna tayo sa isang pambihirang summer storm. Ito yung bagyong Bebe. Yes, at malakas po ang ihip ng hangin at buhos ng ulan ang dala po sa atin ng bagyong ito sa buong magdamag na nagdulot po ng ilang pagbagsak naman ng mga sanga ng puno at bubong sa ilang lugar po yan dito sa Metro Manila. Meron din tayong mga nabalita ang mga binahang lugar na buti na lang humupa na sa pagdating ng liwanag ng umaga. Kaya tumutok lang po kayo at yan ang mga bidang balita ngayon, ang hagupit ng bagyong Bebeng at ang tagumpay ni Pacquiao. At ilan po sa mga lugar din sa Metro Manila ang wala pa rin supply ng kuryente hanggang sa ngayon. Marami dito sa Quezon City, ha? Sa Mindanao at Visayas. Oo. Simulan na kagad natin ang pagbabalita sa ating top hirit. Para po sa pinahuling balita tungkol sa ating pambihirang summer storm, ang bagyong Bebeng. Pakibalita na tayo direkta sa Pag-asa. Narito po si Mario Palafox, ang weather forecaster ng Pag-asa. Mario, good morning. Good morning, Ethan. Okay, nasa na si Bebeng ngayon? 4 a.m. po, o kaninang alas 4 ng umaga, ang sentro ng bagyong si Bebeng ay naitaya na nasa layong 60 kilometro sa southeast ng Kasiguran, Aurora. Oho. So may tuturing bang nasa Philippine Area of Responsibility pa ito? Opo, inaasahan po natin na tatama po ito sa kalupaan po ng Isabela at Aurora Province ngayong mga alas 8 po na umaga. Okay. Ito ba may epekto sa Metro Manila? Sa ngayon po ay tinanggal na namin yung signal dito sa Metro Manila. Kagabi po ay nasa signal number 1 po ang Metro Manila. Oo. Ngunit dahil ito'y medyo malayo na po sa atin ay tinanggal na po natin yung signal number 1 dito sa Metro Manila. Pero yung weather kahapon, magiging ganito rin ba ngayon? Opo, inaasahan po natin na magpapatuloy pa rin po yung mga pabugso-bugsong mga pagulan dito sa Metro Manila. Okay, ano to, Mario, La Nina, dahil nakapagtataka daw yung timing na sa gitna ng summer, may bagyo tayo. Opo, dahil apektado pa rin po tayo ng La Nina, although mahina na lang po yung La Nina umiiral dito sa Pilipinas. Oo. Ay masasabi po natin na epekto pa rin ito ng La Nina. Kasi ang normal po na number ng tropical cyclone na dumarating ng Mayo ay isa lang po. Bihira ba itong ganitong pangyayari ni Bagyong Bebeng? May mga naitala na rin kayong summer storm, Mario? Marami na po rin po yung itatala natin kumbaga mga bagyo na dumarating ng May. Okay, babala tayo sa mga mangingisda at nasa coastal area, Mario. Opo, yun po sa mga mangingisda dito sa may apektadong lugar, dito po sa Northern Luzon at saka sa Central Luzon, maging dito sa may Southern Luzon na po, na mag-ingat pa rin po at huwag pumalaot muna dahil meron po tayong bagyo at inaasahan po natin ng mga pagkakaroon ng malalaking mga pag-alon sa area ninyo. Okay, at yung mga kababayan uli natin sa Isabela at Aurora, Mario? Opo, yung mga apektado po ng nasabing bagyo, tulad po ng sa may Northern Luzon, saka Central Luzon, at saka dito sa Southern Luzon din po. Oo. Lalong-lalo po nakatira sa mga mababang lugar at sa mga panan ng bundok na maging alerto po. Kumbaga, lumikas na po kung ang inyong lugar ay madali pong mabahain. At wag na po gantayin yung mga na tumaas na po yung mga tubig dyan sa lugar ninyo. Okay, kailan inaasang aalis itong si Bebeng sa bansa natin?
Inaasahan po natin sa Wednesday pa po ng umaga. Wednesday Thursday pa? ng umaga. Mga 3 araw pa po kasi medyo Mabagal? lang po yung takbo niya. Direksyon nito, papuntang? Sa east po, bandang East. east ng Taiwan po. Okay, huli na lang, Mario, ilang rainfall ang binagsak nitong si Bebeng? Medyo matubig, Opo, dito po sa Metro Manila, ang rainfall po na naitala natin ay maabot po sa 150 kilometers. Dali po. Oo, kasi binaha tayo eh. Opo. Okay. Science Garden po, nakapagtala ng mahigit seven. Basta malaki-laki. Ano po? 80 millimeters po. Malaki-laki nga yan. Opo. Okay. Mario, salamat ha. Balikan ka namin mamaya. Wala po ka naman magandang umaga. Mario Palabox po, weather forecaster po ng Pag-asa kaugnay ng summer storm na Bagyong Bebeng. May banta pa rin po dito sa Metro Manila ngayong araw. At dahil nga po sa pag-uulan na dala ng Bagyong Bebeng, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko kagabi dito sa Metro Manila. Gaya na lamang sa kabaan ng Sucat Road sa Parañaque City, kung saan may ilang lugar ang naiulat na abot tuhod ang baha at may ilang sasakyan din ang tumirik sa daan. Sa pag-ikot naman ng GMA News sa ilang lugar sa Quezon City, halos normal pa naman ang sitwasyon, walang baha at mabigat na daloy ng trapiko. Samantala, mahigit 200 pasahero naman ang na-stranded sa NAIA Terminal 3 matapos magdeklara o matapos magkaaberya ang ilang flights doon. Ang iba naman naghihintay ng mga kaanak na pabalik sana ng Maynila mula sa probinsya, ngunit nakansela o hindi kaya na-delay ang flights. May 15 domestic departure flights at 17 domestic arrival flights ang nakansela sa NAIA Terminal 3. At dahil po sa lakas ng ulan sa Maynila, na-divert ang 8 domestic arrival flights papunta sa Mactan, Cebu at Clark, Pampanga, habang 2 domestic departure flights naman ang na-delay. Pati si Pangulo, no? Hindi na over kahapon. din. Okay, samantala, siyam na kumpirmadong patay po sa pananlasa ng Bagyong Bebeng. Yan ay ayon sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Isang binatilyo naman ang iniulat na nawawala sa Libon, Albay. Baabot na sa mahigit 16,000 at 4 na ang pamilya ang apektado ng baha at maging landslides. Pero hindi lang po tayo dito sa Metro Manila nga ang nakatikim ng bagsik ng Bagyong Bebeng, lalo na po ang mga kapuso natin naman dyan sa Kabikulan, kung saan daang-daang pasahero ang na-stranded. Sa tala po ng Philippine Coast Guard sa Bicol, partikular na po sa pantala ng Rawis sa Legazpi City, umabot sa mahigit 1,000 pasahero ang na-stranded. Yan ay matapos na hindi payagan na maglayag ang mga barko doon dahil po sa masamang panahon. Apektadong ilang biyahe ng mga bangka at barko papuntang Catanduanes at ang tourist spot na Karamoan sa Camarines Sur. Di ba tayo sa isang bagyo? Yung malaking balita pa rin kahapon, tagumpay po ni Manny Pacquiao, nagbubunyi pa rin ang buong bansa ang baging ang buong mundo sa pagkapanalo ng nangyariting 8 World Olympic Title. On the way nga, walang ferocity, walang... You agree with that, Kinito? Well, he's very meek. That's for sure. And for Manny, siguro yung isang hindi natin nakikita dito, sa dami ng pinakita ni Manny, yung kanyang side-to-side movement, and you need to be able to do that to create the angles for a killer punch.